Magandang gabi po sa inyong lahat. Patong-patong na pagdiriwang, kaligayahan at biyaya at pasasalamat ang ginaganap natin ngayong gabi. Una, ipinagdiriwang natin ang isang dakilang kapistahan, ang paglilihi sa mahal na Birhen sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana. Hindi po ito yung paglilihi kay Jesus, kundi yung paglilihi sa mahal na Birhen sa sinapupunan ng kanyang nanay na si Santa Ana. Kaya kung inyo mapapansin, December 8, yung kapistahan, bumilang ka ng 9 na buwan, ipanganganak ang mahal na ina. Malimit po, naguguluhan yung mga Katoliko na akala nila, ito yung kapistahang wherein Jesus was conceived in the womb of Our Lady. No. Ang kapistahang ito, ang paglilihi kay Maria sa sinapupunan ni Santa Ana. Pangalawang pagdiriwang, sasamahan natin yung 9 na mga batang miyembro ng ating pamayanan bilang mga bagong sakristan. Alam nyo, excited sila, hindi sila natulog. Masaya din po tayo, no? Nakasama natin yung kanilang mga pamilya. No? Maraming salamat po ha. Personally, ibig ko magpasalamat. No? Although sana hindi ito yung huling pagkakataon na sasamahan niyo po ang inyong mga anak na sakristan sa pagsisimba. You just don't know, you just don't realize how much this celebration mean for them. Hindi ko na lang sasabihin na may isang sakristan kanina, maaga siyang dumating. Sabi ko sa kanya, sinong kasama mo? Sinong a-attend sa'yo? Hindi siya sumagot. Sabi ko, huy, sinong pupunta? Wala po eh. Sabi ko, bakit wala? May meeting daw po. Sabi ko, minsan lang naman itong investiture. Kaya ginawa ko, tinext ko. Siyempre, hindi ko napapangalanan. Minsan, ito po yung mga bagay na wala namang bayad, pero pwede makapagpasaya. Ito po yung mga pagkakataon na kahit mahirap, pwedeng gawan ng paraan para sa isang minamahal. Kaya maraming salamat sa mga magulang, kamag-anak, kapatid na narito upang hindi lamang saksihan, kundi upang samahan sa buhay paglilingkod ang inyong mga anak. Alam nyo, ngayon napatunayan natin na hindi lang talaga minsan yung magulang yung magtuturo doon sa anak. Posible din palang yung anak, yung magtuturo doon sa magulang. Pwede rin palang yung bata ang siyang magpapaalala doon sa matanda. Kaya doble-doble yung ating pagdiriwang, apaw-apaw yung ating pagpapasalamat sa Diyos. Ano ang siyang pwede nating matutuhan ngayong sa ating pagdiriwang ngayong gabi? Malimit po kapag meron tayong mariringgan expression ng ating mga tao, sasabihin nila, sorry naman, tao lang. No? Malimit po natin niya maririnig. Pasensya na, tao lang. Na kung ating titignan, para bagang tinitignan niya na yung pagiging tao ay may kaakibat na sumpa ng karupukan. May kaakibat na kasalanan at kamalian. Na parang tinitignan yung sarili sa paraang maliit. Tao lang. Sorry naman, tao lang. Bagamat maaari itong tignan bilang kababaan ng loob, na parang ibinababa yung sarili, subalit sa tuwari ko, isang palusot lamang kapag panahong tayo ay nagkakamali. Dahil marahil sa mga desisyon na hindi natin masyadong pinag-isipan. O kaya yung mga pasya na hindi natin masyadong tinimbang ang kabutihan at tunay na katuwiran. Pasensya na, tao lang. Subalit mga minamahal ko mga kapatid, ang dakilang kapistahan ngayon ay nagpapaalala sa atin na tayo hindi lamang tao lang. Tayo hindi lamang tao lang. Dahil tayo ay tao, period. Anong ibig ko pong sabihin? Ang paglilihi sa mahal na Birhen na walang bahid kasalanan ay isang patotoo na hindi po kalooban ng Diyos na ang tao ay ipanganak sa sumpa at kasalanan.
Bakit? Sapagkat likas po tayong mabuti. Lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti. Kasama na po ang tao. At yun po yung isang bagay na dapat po nating tandaan ngayong gabi. Isang malaking pagtataksil, hindi lamang para sa ating pananampalataya, kundi sa Diyos na lumalang sa atin, ang gamiting dahilan, ang mga salitang, sapagkat ako ay tao lamang. Kaya nga po, alam niyo, napakinggan natin sa aklat ng Genesis, mababasa, kung paano po ba nakapasok yung kasalanan sa buhay ng tao. Paano? Nilinlang po tayo ng demonyo. Hindi ba't yun ang ginawa sa unang pagbasa? Niloko nung ahas si Eva at Adan. Na sinabing, hindi naman yun ang sinabi niya. Yun ba talaga ang siyang paalala? At kung ating titignan, maraming pagkakataon, kaya tayo nagkakamali, hindi dahil tayo ay mahina, kundi dahil tayo ay nagpaloko. Tayo ay nilinlang ng demonyo. At dahil tayo ay nilinlang ng demonyo, sumang-ayon tayo sa kanyang panlilinlang sa atin. Sapagkat yun naman po talaga ang layunin ng kalaban, ang tayo ay sirain. Yun po palagi yung goal ng demonyo, yung lagi tayong papaniwalain, hindi man ang sabi ng Diyos. Ito yung sabi ng Diyos, kaya pwede naman. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung unang dahilan kung bakit tayo may pagdiriwang. Sapagkat hindi po ibig ng Diyos na tayo'y masadlak sa kasalanan. Hindi po ibig at nais ng bahagi ng plano ng Diyos na tayo po ay mabuhay sa kasalanan. Kaya nga po, binigyan niya ng pagkakataon na kahit po tumaliwag, umalis, tumalikod ang unang tao sa pagmamahal ng Diyos, gumawa pa rin ng Diyos ng paraan at dahilan upang tayo ay makabalik sa Kanya. So that we can not only regain our status as children of the Father, but also we acquire the beauty of being the children of God. At ito po yung isang bagay na dapat nating matutuhan. Isang malaking insulto para sa Diyos kapag ginamit nating dahilan ang ating pagiging tao lamang. Sapagkat maliwanag na ang mahal na Birhen, sa kabila ng kanyang pagiging tao, pinuspos ng pagpapala, pinuno ng biyaya. Kaya hindi man po tayo ipanganak ng walang bahid kasalanan sapagkat hindi na po mangyayari yon. Pero hindi po mawawala yung katotohanan ng kamukha natin ng Diyos. Aaminin ko po sa inyo, bilang pari, sinasanay ko po yung aking sarili, hindi lang dahil pari ako, kundi ito yung dapat gawin, sinasanay ko po yung aking sarili na laging tignan, ano bang mabuti meron sa taong ito? Kahit may krus ako sa dibdib, na talagang sisikapin talagang mawala yung aking pasensya, lagi ko pa rin titignan, ano bang maganda na meron sa kanya? Ano ba yung mabuti na pwede kong hanapin? Ano ba yung tama na kanyang taglay-taglay? Alam nyo, isang tip, pag po ganun ang unang pumasok sa isip natin, yung galit, madedelay. Yung pagkaasar, mapipigilan na hindi hahantong sa pag-aaway. Sapagkat yun naman talaga yung katotohanan ng ating buhay pananampalataya. Tayo ay hindi lamang tao lamang. Tayo ay tao sapagkat tayo nilalang bilang kawangis at kamukha ng Diyos. Pangalawa, ang biyaya po na ipinagkaloob sa mahal na Birhen bilang ipinaglihing walang bahid kasalanan ay hindi lamang po para sa Kanya, kundi yung biyayang pinagkaloob sa Kanya ay para sa atin. Bakit? Because God deserves to have an immaculately womb. Na kung saan dahil sa paglilihing walang kasalanan sa mahal na Birhen, naging tahanan ng tagapagligtas ang Kanyang sinapupunan. At dahil dito, nagbigay daan upang matupad ang ating planadong kaligtasan. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, ipinapakita na una, oo, tayo ay mga taong nilikha ng Diyos. Pangalawa, may plano ang Diyos para sa atin. May plano ang Panginoon para sa bawat isa. At natitiyak ko, may plano ang Diyos para sa mga siyam na batang ito.
Huwag po kayong magagalit. No? Paglalabas po ako ng Zamora, no? Labasan din po ng mga bata. Makakasalubong ko po yung napakaraming estudyanteng lumalabas mula po sa Rojas. At habang nagdadrive ako, iniisip ko po, ilang kaya sa mga batang ito ang makakatapos ng pag-aaral? Ilan kaya sa mga batang tumatawid na nakakasalubong ko ang mapapariwara ang buhay? Ilan kaya sa mga batang ito ang makakamit ang kanilang pangarap? At yun po yung pangalawang bagay na dapat nating tignan. Kung ang Diyos may plano para sa kanila, paano ito magkakaroon ng katuparan? Sa pamamagitan ng mga magulang. Sa pamamagitan ng mga taong pinagkalooban ng tungkulin na sila ay alagaan. Naikwento ko sa inyo, no? Yung akin pong pamangkin na si Amara. No? Ayun, ang laki-laki na, 1 taon at 2 months. No? Ang likot-likot, ang dal-dal-dal-dal. No? Sinasabi ko po itong kwentong ito, hindi po dahil kapatid ko yung kapatid ko, kundi alam po ninyo, ngayon sabi ko, parang talagang kinakarir mo yung pagiging nanay. Sabi niya, ang tagal kasang hindi ibinigay, kaya lahat ibinubuhos upang alagaan yung biyayang ipinagkaloob. Sana, no, ganun yung mindset ng lahat ng magulang. Sapagkat kung ang plano ng Diyos sa bawat batang ipinapanganak, magkaroon ng magandang kinabukasan, pero paano matutupad yun kung yung mismong magulang irresponsable? Kaya yun po yung lagi kong tanong kapag dumadang po ako sa Rojas, ilan kaya sa mga batang ito yung makakatapos? At ngayon, ano po ba yung plano ng Diyos sa mga 9 na batang ito? Maging pari? Pwede. Makapag-asawa? Siguro. Pero isa lang po yung sigurado. Magtagumpay ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ito po yung unang step upang magkaroon po ng tagumpay sa buhay ang mga batang ito sa pagsama ninyo. Sigurado, hindi mo nila sinasabi ngayon, masaya sila dahil nasaksihan nyo yung mahalagang bahagi sa kanilang buhay pananampalataya. Yung isang sakrisan, bilang siya ng bilang, ilang tulog na lang po ba, Father? Magsusutana na po ako. Minali ko po yung bilang. Sabi niya, Father, kulang po. Sabi ko, sigurado naman sa huling gabi, di ka na matutulog. Kaya binawasan ko ng isa. Ganun po sila ka-excited. Kaya mga minamahal kong mga magulang, isang pakiusap at paalala. Sana wag po kayong magsilbing hadlang sa pagtataguyod ng plano ng Diyos sa kanilang buhay. Anong ibig kong sabihin? Kapag sila'y nagsisimba, huwag sana kayong maging dahilan para sabihin, sisimba ka na naman. Totoo yan, ha? May isang bata po, yan kanyang problema. Pinagagalitan daw siya dahil labi daw sabi ng kanyang nanay, lagi ka nasa simbahan. Pwede pala yun. Nangyayari pala yun. Kaya naisip ko, sabi ko, buti nga yung bata hindi adik-adik. Nasa simbahan. Pangatlo, tayo ay hindi lamang tao. Tayo ay kamukha ng Diyos. Dahil may plano ang Diyos para sa atin. Ano ang siyang paalala ngayon sa atin? Kung ang mahal na birhen, ang siyang katuparan ng plano ng Diyos para sa sanlibutan, hindi ba't mainam din na maging ganun din ang ating pakiramdam? Aayon kayo kapag sinabi kong masarap sa pakiramdam kapag tinutupad ng Diyos yung panalangin ko. Masarap sa pakiramdam kapag binibigay ng Diyos yung aking bawat dasal. Siguro ngayon ibahin naman natin. Pwede naman tayong maging sagot sa panalangin ng kapwa natin. Pwede tayong maging sagot sa panalangin ng kapamilya natin. Pwede tayong maging daan ng katugunan sa panalangin ng bawat mahal natin sa buhay. Kung masarap sa pakiramdam na tinutupad ng Diyos yung panalangin natin, siguro
Okay din magpasarap ng pakiramdam ng kapwa kapag tinugon din natin ang kanilang pananalangin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, simple lamang po yung mensahe ng dalawang pagdiriwang natin ngayong gabi. Mga minamahal kong mga sakristan, hindi lang kayo sakristan. Hindi lang kayo mga bata. Hindi lang kayo taong simbahan. Kayo yung mga anak ng Diyos. Kayo yung mga anak ng mahal na Birhen. Lagi nyo yan tatandaan. Pangalawa, may plano ang Diyos para sa atin. Hayaan nating magtagumpay ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. At panghuli, kung tinutupad ng Diyos ang ating bawat dasal, ngayong darating na Kapaskuhan, mainam din na maging kasagutan tayo sa pananalangin ng ating kapwa. Amen.